You know, ito ay linggo, August 3, 2025. Nandito ako ngayon sa yard, dito sa Oakville. And kasalukuyan kong charge yung battery ni Pete dahil super dead. Kahit yung pagbukas ko ng switch ng battery, yung main switch ng battery, wala man lang binigay na senyales na mayroon pang natirang juice o battery, kung ano man tawag doon. Pero ganun pa man, nung kinonekta ko na yung mga ating jumper cables, nung inon ko yung main switch ng battery, nagbigay siya ng senyales na na-charge pa rin. So maghihintay lang ako ng mga kalahating oras hanggang ma-charge to kasi 4 na baterya to, men. Kapag nasweldo ko tong biyahe na to, papalitan ko na yung battery ni Pete kasi may kamahalan din, men. Yung isang battery is $265. So 4 na baterya yon plus 1 hour labor dahil nga papapalitan ko sa mekaniko namin yung battery para wala nang problema kasi mahirap din palitan eh. Papapalitan ko na lang sa mekaniko namin yung ang battery. Pero ganun pa man, pupunta ako ngayon sa Georgia. Diyan ako magde-deliver. Kukunin ko muna yung load pala sa Scarborough. And then from Scarborough, dadalhin ko siya sa Oakwood, Georgia. Pagkatapos nun, same day, pupunta ako ng tank wash para magpahugas ng trailer. And then same day pa rin, mag-pick up ako sa may Chattanooga, Tennessee. Lahat ng yon gagawin ko sa Martes. Deliver, tank wash, tsaka pick up. Tuesday lahat yon. And then yung load na yon, dadalhin ko sa Montreal, Quebec sa Biyernes. Kaya yung dalawang delivery na to sa Georgia tsaka sa Montreal, ito na yung pambabayad ko ng bagong battery ni Pete para hindi na ako lang problema sa battery. Gustuhin ko man papalitan ngayon yung battery kaso wala naubos yung funds natin dahil sa paglilipat. And ganun pa man, okay na to. Tsaga-tsaga lang. Siyempre, kung meron namang paraan, pwede mo munang i-hold yung mga ganong klaseng gastusin, i-hold mo muna kahit ilang linggo lang. Although hindi advisable yun, no? Dahil nga yung longevity ng truck natin, baka mas marami pang masira, kagaya ng, yun nga, yung starter, spark plugs, o kung anumang mechanism na ginagamit para mag-start yung truck, baka madali rin dahil nga kaka-crank mo ng susi, pag-start, problema, ayaw mag-start. Pero anyway, wala tayong magagawa, men. Matumal ang biyahe, tapos ito nga, nagkaroon pa ng problema si Mustang nga, nagpapalit tayo ng starter, and then patong-patong na bills, men. Grabe. Pero ayos lang. So kahapon pala, kagabi, Sabado, natapos na nga namin yung lipatan na yan. Grabe. Exhausting. Hindi naman sumakit yung katawan ko, pero si Queen D, shoutout sa'yo, Queen D, medyo sumakit raw yung katawan niya. Pero sabi ko, tsaga-tsaga lang. Yung susunod na lipat natin, sana yun na yung pinakahuli. Huling lipat, parang ganun. Tsaka syempre, gusto ko rin i-shoutout si Kuya Alan, si Paring Arman, si Paring Licious, sa pagtulong sa amin sa paghahakot ng mga mabibigat naming gamit. Maraming salamat sa inyo. We owe you big time. So hihintayin ko lang to. Mag-charge. 30 minutes and then start natin. Tapos punta na tayo ng Scarborough. Gawin natin yan. So mga 17 minutes na yung lumilipas sa pag-charge. Subukan na natin i-start. Baka pwede na to. Wala pa. Konti pa. Grabe, sobrang init. Pinasok ko yung mga gamit ko sa truck. Inayos ko yung higaan ko at pinawisan tayo, men. Nag-change costume muna tayo. Putik. So habang hinihintay natin mag-charge to si Pete, check na natin ang ating mga gulong. Ayos naman yan, men. Ayos ang ating hoses. Sarado yung ating diesel tank. Ito namang kabila. Ayos. Itong dalawang gulong na to, pud-pud na, kaya papapalitan ko siguro yan. Kasabay ng battery, tignan natin kung may matitira pa. So sarado rin tong ating fuel tank dyan. Malapit na siguro mag-charge to si Pete. Nararamdaman ko kasi 30 minutes na.
Pero hayaan lang muna natin mag-charge. At habang naghihintay, magtapon muna ako ng basura. Tapon muna ako ng basura, men. Diyan muna kayong dalawa. So kung napapansin nyo, medyo nababakante na tong parkingan ng mga truck namin. Dahil pinapaalis na kaming lahat dito. By September 1, dapat wala nang mga nakaparadang truck dito sa parte ng yard na to. So yun pa yung isa kong dilema. Ang maghanap ng parking ni Pete. Marami naman, malapit sa bahay, mga yard. Pero magbabayad na ako nun, men. Kasi dito libre lang. So kapag naghanap ako ng yard na pwedeng pagparadahan ng truck, kailangan ko magbayad ng monthly doon. Siguro $100, $150 to $300 per month. Malaman natin. So medyo malayo-layo yung lakaran din to ah. Balikan, siguro mga 200 meters din to. So siguro naman, pag natapon ko na itong mga basura, naka-charge na si Pete. Aandar na sana siya. Grabe, pati sa gitna ng yard, may nakaparada ng truck. Trailer. Dahil nga kasi linggo ngayon, walang naghuhugas ng tangke dito ngayon, ng trailer. Kaya hintay-hintay pa sila ng Lunes, bukas, bago nila i-move tong mga trailer na yan para hugasan. Dito sa yard na to, meron talaga silang parkingan na empty lot. Mga 2 kilometro yung layo, papunta pa doon. Sabi nila ang bayad doon ay $150 isang buwan. Kung wala ako mahanap malapit sa bahay o sa tirahan namin, bahay tuloy, apartment, dyan na lang ako magko-park sa may empty lot nila. Sana meron pang space. Pero malawak naman yun. Eto na. Sigurado ako mag-start na to. Sigurado ako. 100% mag-charge na to. Mag-start na to. Moment of truth, man. Hintayin mo natin mamatay yung mga ilaw na yan. Yan, ayos na. Yun oh. Medyo nahirapan. Pero ayos na. So ito na ang ating trailer, man. Yan na. 701-564. Tignan nga natin. Kamali pa tayo eh. 1564. Yun. Taas yata. Ayan. Nakaba ko pa to. Check lang natin yung height. Mataas siya. Kailangan natin ibaba ng konti. Ayos na yan. Ayos na. Nakalak na yung ating Joe. Oh, DOT sticker, man. Kabila yan. Gumagana ang turn signal. Check natin yung gulong. Para nakabagsak yung mga airbags. Supplyan natin ng hangin. Nakadump yung airbag. Tataas na yan. Sarado natin to. Kita. Yun. Sarado ang internal valve. Sarado natin itong external
Gumagana ang turn signals. Ito yung mga gulong. Okay, meron tayong mga fastener locks. Ayos yan. Tumaas na ang ating airbag. Airbags. Apat yan ang likod. Ayos na. Hey! Akit tayo sa taas. Sarado lang natin to. Ayaw ah. Uy! Ito yung gasket natin. Ayos. Init, grabe. Diretso natin. Hindi pantay. Yun. Ay. Higpitan muna natin. Bakit ganito to? Hindi pantay-pantay. Napahirapan mo ako ah. Ayos na. Mio. Init. Ayos na tayo dito sa likod. Ayos na. Nakataas na ang ating legs. Nakastow ang handle. Ayos na tayo dito, man. Larga na tayo. May nakalimutan ako sa kotse yung isang napakahalagang bagay. Ang ating tubig, man. Ayos lang, malapit lang naman. Ito na ang ating mga tubig. Dito muna itong mga to para lumamig. Yun oh. Punta na tayo sa Scarborough. Dito muna kayo sa likod. Ay, ayos na. Grabe ah. Isang linggo ako nakapagpahinga, men. Mula Lunes, no? Nag-deliver ako ng Lunes. Tapos, linggo nga ngayon, 7 days. 7 araw. Tapos, sumabay pa yung paglipat. Mula Miyerkules hanggang Sabado kami naglilipat, men. Grabe, no?
Pero at least ayos na, nakasettle na yung family sa bago naming tirahan. And ngayon, lumarga na nga ako. Sakto lang, saktong-sakto lang ang lahat. Kabok. 12:30 na ng tanghali Ang delivery naman ng load natin ay sa Martes na alas 7 ng umaga. So, marami pa tayong oras. Kaya rin maaga akong umalis sa bahay dahil nga mahirap na Dahil nga kailangan kong i-jump start si Pete kaya umalis ako ng maaga sa bahay. Na. Ay, kamusta ba kayo? Ano bang sistema ngayon sa Pilipinas? Ang balita ko bumabagyo raw dyan. May mga parte na may baha. Ewan ko yung kuya ko, no? Shoutout sa'yo, Kuya Jun. Nagpicture siya, nasa baha sila. Ewan ko kung anong lugar yun. Sana maayos naman yung kalagayan ninyo dyan. Pagka ganitong linggo, no? Alas 12 ng tanghali o alas 12:30, dapat maayos ang traffic nito. Wala dapat tong congestion. Pero kanina, nung papunta ako ng yard, syempre nakikita ko yung eastbound. Putik, ang daming sasakyan. Siguro umuwi na sila galing sa weekend nila, long weekend. Oo, tama, long weekend pa lang ngayon, no? August 3. Bukas, Lunes, walang pasok ang karamihan. Kasi yung holiday bukas, ang tinatawag na civic holiday. So, hindi siya stat holiday. Kaya yung iba may pasok, yung iba walang pasok. Kaya pala ang daming sasakyan. Yung iba siguro magka-cottage, magka-camping, no? Yari tayo na ito sa traffic, man. Pero ayos lang, maaga naman tayo. Maaga rin tayong gagarahe ngayon. Hahanap lang ako ng isang Love's truck stop. Doon tayo titigil para kung sakali lang, no? Hindi naman mangyayari, pero kung sakali lang na hindi mag-start si Pete bukas, meron tayong doon, mga mekaniko na pwede tayong i-boost, or yung mga katabi nating mga truckers kung merong mababait, no? Pero ang tawag dito, nung nakaraan nga, no, 17 hours kung iniwan si Pete, so umandar naman siya. Dito na pala tayo, Toronto bound. Salita ka, Loy, munti ka lang lumagpas. So mag-yield tayo sa, walang yield. Walang sasakyan. So yun nga, 17 hours na nakatenga si Pete. Umandar naman, kaya kung matutulog lang ako ng 10 oras, wala naman siguro problema. Pero maganda na yung sigurado, kaya sa truck stop ako matutulog para meron tayong rescue kung kailangan. Tapos ngayon, dahil nga alam ko na yung biyahe ko na mula Georgia, didiretso ko ng Montreal, so medyo matatagalan ang pag-uwi ko. Pinagbaon tayo ng ating mahal na asawa ngayon ng napakasarap na mga baon. Meron akong bok choy with garlic. Meron akong pakbet, Ilocano style, no? Meron tayong steam na pampano, meron din tayong steam na galunggong. Tsaka meron din tayong ginisang ampalaya sa itlog tsaka kamatis. Sarap, men. Yan ang panalo. Iwas muna ako sa mga matatabang pagkain kagaya ng manok, adobo, menudo, lahat-lahat ng klaseng meat na manok or baboy, no? Dahil yung cholesterol level natin dapat i-maintain natin ng maayos. Mahirap na. Kaya gulay tsaka isda ang ating titirahin ngayon. Tsaka bibili na rin ako ng salad sa truck stop. Gusto rin akong pagbaunan ng salad, kaso lang
baka makumpis ka. Hindi ko alam kasi fresh produce yun. Ayoko na magbaka sakali, men. Pero ganun pa man, meron namang mga salad sa truck stop, so goods na tayo doon, men. So mag-drive muna ako and cut natin to siguro sa customer, men. Gawin natin yan. Welcome to the borough, men. Scarborough, Ontario, no? Ito yung isang parang tundo, sabi nga nila. Ang tundo sa Canada. Or sa Ontario anyway. Marami raw kasing krimen na nangyayari dito nung sinaunang panahon. Pero ayos naman. Siyempre, di ba? Sabi nga nila, sa tundo, marami raw gulo. Pero kapag taga-tundo ka, sasabihin talaga na ano lang yun, katang isip lang ng mga tao. Sabi-sabi lang, no? Parang marites lang nung unang panahon. So, ganun din dito sa Scarborough. Siyempre, lahat naman ng lugar merong mga krimen, no? Ganun talaga. Yung iba, ina-exaggerate na lang nila yung kwento hanggang sa nagkakaroon na ng salin dila. Tama ba yun? Kaya parang nadadagdagan na yung istorya. Pero anyway, maganda rito sa Scarborough, men. So, malapit na tayo sa customer, men. Kakaliwa na tayo dito. Ganda na sasakyan nun, no? Ayun. Tahimik na lugar din to. Itong part ng Scarborough na to. Peaceful. Merong eskwelahan. Wala lang ako nakikitang ospital dito. Pero tahimik yung neighborhood. Maganda yung neighborhood nila. Ay, ilang buwan na lang. 2 buwan siguro. O 3. Mawawala na tong kulay green ng mga puno na to, men. Malalagas na yan. Ito na naman tayo sa Winter Talks. Ayun, merong bibenta ng lemonade, mga bata. Kakana na tayo dito sa saan ba to? Mans Road. Uy, may pusa, oh. Ano yan? Nakawala. Hindi. Lumabas lang siya. Galing siya sa bahay niya. Excuse me po. Pasintabi po sa mga nanonood. Ayos na. Sa dead end, yun na yung ating customer. So, tirahin muna natin yan, men. Okay. Railroad, looking left and right. No train. Safe to proceed. Ayos na to. So, mayroong ditong railroad at mayroong nagbabaking na truck. Kaya, huminto ako bago dumating sa railroad. Yun yung pinaka-safest way, no? Para mabigyan ko siya ng space para mag-backing, tsaka para hindi ako wala ako sa riles. Baka may dumaan na tren eh. So, dito na ako magka-park. Actually, pwede naman dun sa kabila. Parang may dun ah. Dito na nga lang. Or doon. Dito na lang. Or dito. Dami. Yan, dito tayo. Sa Wakali.
Saan ba yung ano ko? Legs? Nandito pala. Tama, tama. Ayos. Bagsak ko itong trailer, men. Ayos na. Dump natin yung ating hangin. Para hindi mabigla yung ating airbags tsaka mga suspension pagkalas ng tractor sa trailer. Ayos na. Suabe lang, di ba? Walang kalabog. Saka natin itaas ang ating airbags. Ayos na. Tapos, connect na tayo sa ating trailer mismo. So, hanap-hanap tayo ng trailer, man. Sana hindi naman mataas yung pagkakaano ng yung legs. Ito na. Mababa yung atrasan natin. Mababa yung trailer. Ayos na. Siyempre, check natin, nakalock. Tapos, walang espasyo. Tsaka, yung handle ay nakapasok na. Tsaka yung indicator natin na nuts. Yun. Ayos na tayo, men. Ayos. Nakuha ko na yung mga dokumento ng ating kargada. Nung oras na mag-alas 3 na ng hapon. Ayos na tayo. Dahan-dahan lang, baka mag-driving. Nako, traffic na sa 401, men. Alas 3 ng hapon, pero ayos lang. Kasi mahaba yung ating panahon para makapunta ng Georgia. Sunday afternoon pa lang. Mga 17-18 hour drive lang naman yung pupuntahan ko mula dito. So, ayos na ayos lang. So, habang pumasok ako sa opisina para kuhanin yung mga dokumento ng ating trailer, syempre, pinatay ko yung makina, no? Pagbalik ko ng truck, ayos naman yung pag-start. Parang walang nangyari. So, goods tayo, man. Anyway, so magdadrive muna ako and cut natin to ulit sa Samba. Sa border na siguro, man. Gawin natin yan. Nandito na tayo sa Sarnia, man. At merong border delay ang mga truck. Nakita natin tong sign na to. 105 minutes? Wow, ano yan? Wow.
105 minutes. Ano yun? Almost 2 hours. Pwede ba yun?